A blessed New Year's to all. Parang hindi malungkot yata ang bagong taon nyo, ha? Happy New Year po! Maganda po sa New Year, lagi may bago, kaya nyo nga eh. No? Lalo na po sa Panginoon, kapag po bago, ay maganda, lalo kung may gamit tayo, di po ba? Pag may gamit tayo, maganda ang bago. Pag sabi, gusto mo, maluma ang bago, siyempre yung bago. Pero hindi po natin maitatanggi, noong 2025, meron tayong mga bagay na hindi inaasahan nangyari, mga ayaw natin, bakit nangyari, di po ba? Yung mga hindi natin na-achieve, gusto natin mangyari, ma-achieve this coming 2026. Kaya nga nauso yung New Year's resolution. Ano, yung may mga bucket list. You know, 2026, kailangan kong mangyari ito. Yung hindi nangyari, kailangan mangyari. Yung mga dapat tanggalin, tatanggalin ko. Mag-i-improve naman ako sa ibang bagay. Ano? Hinahanap natin lagi yung maganda. Di po ba? Lagi natin hinahanap for 2026, kahanapin ko na maging ang buhay ko maging prosperous, maging tagumpay. Pero madalas, hindi naman nangyayari yon. Kaya minsan nasumpungan mo isang bagay, nahanap mo, nagkaroon ka, pero ay hindi naman pala maganda, hindi naman pala masaya. Di po ba? Minsan ito pa yung nagdala sa atin ng kalungkutan. Minsan nagdala pa sa atin ng bagay na nagpapahirap sa'yo. Kaya itong 2026, ang maganda sa Panginoon, lagi may bago. Naniniwala kayo? Kaya ano man na nangyari for the past, sabi nga, kalimutan mo yon. Kaya nga po ang ating series ngayon, New Beginning, Bagong Simula. Sabi mo sa kate mo, may bagong simula. New beginning. Ano po sabi sa Isaiah 43:18-19? Ngunit huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan. Kaya nga, forget the past. 2025, kung di maganda, forget it. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito yung nangyayari at nakikita ninyo. Gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Yung bagong bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon, makikita natin. Sino po naniniwala na itong 2026, makikita mo yung kamangha-manghang gagawin sa iyo ng Diyos? Kasi sabi dito, gagawa ako ng daan. Walang daan sa wilderness. At mga bukal sa disyerto. Pagkano magkakaroon ng tubig sa disyerto? Pero sabi ng Panginoon, walang imposible sa akin. Kaya laging maganda sa Panginoon, may laging bago. Ang maganda lang sa Panginoon, hindi lang second chances ang binibigay sa atin. Marami pang chances, maraming bago sa ating buhay. Kaya nga every time napapasok ang bagong taon, huwag mo isipin, ay hindi nangyari 2025, hindi nangyari ng 2026, hindi din mangyayari 2027. Kasi yun ang iniisip mo. Pero sa Panginoon, lagi may bago, lagi may new beginning. Kaya pag tayo may nangyari noong nakarataon, okay lang. Bakit? May bagong taon na naman, nakasama mo ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, makikita mo. Ano maganda sa Panginoon, hindi niya ikinukubli yung mga bagay na may kapangyarihan na siya ang may gawa para lalo mo mapatunayan na ang Diyos mo ay ang Diyos na pag-aasa at may bagong buhay sa Kanya. Kaya pag tayo po ay 2025, sana angkinin mo. Kasi nga sa Panginoon, sa sinabi sa Isaiah, gagawa ako ng daan at makikita niyo ito at ang mga bukal sa disyerto, imposibleng mangyari. Pero nga sabi nga ng Panginoon, lagi may daan pag ako kasama nyo. Sino po naniniwala 2026 kasama mo pa rin ng Panginoon? Kung 2025, parang Lord, hindi kita medyo nararamdaman. Hindi totoo yon. Nararamdaman mo siya. Pinapakita nga yung mga bagay na dadaanan mo, parang mali lang yung dinadaanan mo. At mali din yung inahanap mo. Ano? Kaya nga dapat maging malinaw o klaro sa atin yung mga bagay. Ano ba itong bagay na aking kukunin o hanapin ay magbibigay sa akin ng tunay talagang pag-asa, hindi kalungkutan ng dala, hindi na magdadala sa akin sa kasamaan. Kasi mostly tayo ang hinahanap natin, worldly. Di po ba? Yung mga bagay na akala mo magpapasaya sa'yo, pero hindi naman pala. Lalo nakarami, may nabalitaan ako, Pastor, malamig ang Pasko ko. Bakit? Wala kasi kong boyfriend tsaka girlfriend. Yung mga ganun, di ba? Pero nung nakatagpo naman siya ng boyfriend, girlfriend, Pastor, naging malungkot. Bakit? Hindi maganda. Kaya nga, akala natin yung ating inahanap sa buhay will bring joy
true joy. Ang kagandahan lang sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon, even you are suffering, mararanasan mo ang kagalakan ko. Bakit? Kasi pipiliin mo ang magala kahit sa panahon ng pagdurusa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, piliin mo ang Diyos. Piliin mo maging masaya. Piliin mo kasi most sa atin, masaya tayo kasi may Diyos tayo eh. Kaso nga lang, hindi mo pinipili. Mas pinipili mo yung problema, mas pinipili mo yung pagsubok, mas pinipili mo yung mga bagay na hindi magbibigay kasiyahan. Pero pag ikaw ay may Diyos sa buhay mo, may new beginning, may bagong panimula ulit, pipiliin mo lagi maging masaya at puno ng kagalakan sapagkat pinili mo ang Diyos na nagbibigay ng kapahingahan at pag-asa sa iyo. Amen? Di ba? Kaya madalas sa nahanap natin, hindi ito nagbibigay talaga ng ano eh. Kaya mostly nagkakaroon tayo ng New Year's resolution, hinahanap po yung magbibigay sa iyo ng pagpapala. Sino gusto ma-bless? Di ba lahat naman tayo? Gusto natin ma-bless. Hinahanap tayo. Kaso mali natin paghahanap, yung hindi natin hinahanap yung blessor. Yung nagpapala, naghahanap ka ng magandang trabaho. Walang problema dyan. Pero minsan nahanap po, hindi ka makapagsisimba, hindi ka makapagbabasa ng salita ng Diyos. Basta na hinahanap mo magkapera. Di po ba? Hindi po ang yan magbibigay sa atin talaga ng tunay na kasiyahan at kagalakan. At madalas ang ating hinahanap, walang kabuluhan. Hindi na napapansin? Kahit marami ng pera yung mga tao, bakit hindi pa rin sila masaya at nawawalang kabuluhan? Kasi hindi naman po ito nagbibigay po ng tunay na value yung dito sa mundong ito. Ano po sinasabi sa Salmo 14:2? Sabi dito, mula sa langit, tinitignan ng Panginoon ang lahat ng tao kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. At madalas po, kaya po tayo nawawalang kabuluhan kasi yung hinahanap natin hindi talaga nagbibigay ng value. Sino po dito yung natagpuan mo, Panginoon, at nalaman mo, may value pala ako, ang buhay ko? Di po ba? Nung wala kang Panginoon, walang value buhay mo, basura nga dahil sa kasalanan. Pero nung ikaw ay nakatanggap sa Panginoon, natanggap mo yung yung magbibigay sa'yo na even you are sinner at marami kang ginawang mga hindi magaganda pero sabi sa'yo ng Panginoon, mahal kita. Mahalaga ka sa akin kaya namatay siya at muli nabuhay para sa'yo. Kaya minsan yung hinahanap natin, walang kabuluhan at nagtatanong ang Panginoon, walang naghahanap sa akin. Tinitignan ko ang mga mundo pero walang naghahanap sa akin. Walang nakakasumpong o nakakaunawa ng katotohanan. Kapag hindi mo inahanap ang Panginoon, hindi mo nauunawaan ang katotohanan. Kaya po, pag ang Diyos natin, ang lagi dapat nating hinahanap. Hinahanap dapat siyang hanapin ng buong puso. At meron tayong lakas na hanapin ng Panginoon. Kasi mostly, hinahanap ko si Lord pero ayaw magsimba. Hanap ko si Lord pero ayaw magbasa ng salita ng Diyos. Ano po sinabi dito? Sa unang Chronicles 16:11, hanapin ninyo ang Panginoon na kanyang lakas. Palagi niyong hanapin ang kanyang pakikiharap. Maganda po sa English, seek the Lord in His strength, seek His presence continually. Magdiin po natin continually. Patuloy po dapat tayo nagsisik. Madalas tayo, pag tayo na-bless na, wala na si Lord. Pag may problema lang tayo, tsaka natin nahanap si Lord. Pero sabi dito, seek His presence continually, patuloy. Kahit ikaw yung nagalak, nalulungkot, ikaw ay baksak sa problema, ikaw ay pinagpapala, lahat dapat yan, lahat ng oras at pagkakataon, sinisik mo si Lord. Kasi si Lord, hindi po siya nagbabago. Kahit masaya ka, Lord pa rin siya. Kahit may problema ka, Lord pa rin siya, tapat, makapangyarihan. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang madalas nagbabago tayo. Di ba? Madalas pa nga tayo, pagpasok ang bagong taon na naman, ganito ang gagawin ko, Lord. Dapat ganito. Pagdating naman, hindi nangyayari. Kasi mali yung ating paghahanap sa Panginoon. Mali yung ating paghahanap kung saan. Sabi ng Panginoon, hanapin niyo ako ng buong puso. Ano sabi dito sa Deuteronomy 4:29? Ngunit kung hahanapin ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos, makikita niyo siya kung hahanapin siya ng buong puso. Paano yung buong puso? Ibig sabihin, hindi ka, parang pagkain, hindi ka mapapakali hanggat hindi mo namimit ang Panginoon. Hindi ka hindi mo siya naano sa presensya ng Panginoon. Di ba, pag sino dito, pag umaga na, ay, breakfast na, kakain tayo. Ay, tanghalian na, 12 na. Ay, dinner na, 6 or 7, kakain na tayo.
Ganun pa ba tayo sa Panginoon, nagsisik? O pag may problema lang tayo, Lord, 2026 na kasi 2025, ganun, ganun. Pero pag nagbigay na sa'yo ng Panginoon, tapos na. Di ba? Sino dito yung naalala yung kayo mag-boyfriend, girlfriend, nung yung asawa? Di ba? Kauuwi lang ng girlfriend mo. Kauwi mo lang dahil sa bahay ng girlfriend mo, tatawag ka pa. O, kamusta na? Nakauwi. Mantalang buong araw na kayong magkasama. Dami tumatawa, nakaka-relate. Di ba? Matapos ang bago pa matulog, magpapaalam. Oh, matutulog na ako, ha? Oh, kumain ka na ba? Oh, kumain na ako. Kasi yun yung, alam mo yung sa puso mo na siya ang kaligayahan mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon na if you're in the presence of the Lord, masaya ka. Hindi yung nasa presensya ka ng Panginoon, anong oras na? Tagal naman ni Pastor, tagal mag-sermon. Ang worship, ang tagal din. Pagbabasa ng salita ng Diyos, isang verse ka pa lang, naghihikab ka, ang kinabukasan na amen mo. Kapag tayo nagsisik sa presensya ng Panginoon, lalo kay Lord, dapat buong puso. Kaya ngayon, New Year, ito, sabi mo sa katabi mo, hanapin ang Diyos ngayong bagong taon. Seek the Lord this New Year. Sabi mo sa katabi mo, baka iba na namang hinahanap na naman eh. Sabi mo, hanapin natin ang Diyos ngayong bagong taon. Kasi sa dami po ng ating gustong mangyari, 2025 hindi nangyari, naisip niyo po ba ito maging ang number one priority niyo? Na talagang gusto ko mapalapit sa Panginoon. Kung hindi, sa susunod sana, sa 2026, may ganito ako appliances, no? Marami akong Sino nakapag-isip, itong 2026, hindi ako papayag na hindi ko makasama ang Panginoon, na hindi ko siya mahanap for the whole 2026. Di ba ba? Meron po ba na gano'n? Lord, sana po, lagi ko kayong masik. Lagi ko kayong hanapin sa lahat ng oras at pagkakataon. Ano po sabi sa Isaiah 55, 6-7? Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manunumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya. At sa amin Diyos, sapagat siya'y mapagpatawad ng sagana. Alam niyo po, pag tayo po ay laging hinahanap natin ang Panginoon, lagi tayong lumalapit sa Panginoon, hindi niyo napapansin, unti-unti nababago buhay mo. Unti-unti nawawala yung mga masasamang ginagawa mo. Yung kasalanan mo, napapatawad. Kapag malayo ka sa Panginoon, ano nangyayari? Hindi mo maramdaman, hindi naman talaga ako pinapatawad ni Lord eh. Kaya patuloy lang ako gagawa ng kasalanan. Alam niyo, pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, hindi pwedeng hindi kanya baguhin. Hindi pwedeng yung pag-iisip mo ay hindi niya babaguhin. In the way na ikaw yung namumuhay, babaguhin niya yan. Yung pagsasalita mo, babaguhin yan. Kaya madalas tayo gusto natin mabago pero hindi natin sinisik si Lord. Di ba ba? Gusto natin mangyari ito pero ayaw natin lumapit sa Panginoon. Sabi nga doon, habang siya'y matatagpuan. Bakit po sinabi dito ni Isaias? Kasi marami pong tao mayayabang, mapagmataas. Hindi ko pa kailangan si Lord, bata pa ako. Hindi ko pa kailangan si Lord dahil binibless ako, mayaman ako. May pinag-aralan ako, mataas ang katatayuan ko. Pero sabi ni Lord, habang pinakikitaan kita ng awa at biyaya, lumapit ka na. Kasi pag namatay ka na, wala na ang biyaya at awa sa iyo ng Diyos. Kaya hindi po pwede ang isang tao bago mamatay, hindi siya nakarinig. O walang lumapit na tao sa kanya na ginamit ang Panginoon na may pagmamahal at may kaligtasan mula sa Panginoon. Kaya imposible yun. Sinasabi sa Thessalonica yun na pag namatay ang tao, hindi ko po alam na may Lord pala, hindi po pwede. We take for granted lang. Binabaliwala natin ang lahat. Kaya ngayon 2026, unang-una nating hanapin ang Diyos kaysa sa lahat ng bagay. Bakit? Kasi pumarito ang Panginoon hindi para pagpalain ka materially. Pumarito ang Panginoon, ipinanganak siya at namatay para sa'yo upang makasama ka niya for eternity. Amen? Yun ang mahalaga upang hindi kayo parusahan tayong lahat. Yan ang reason kung bakit siya pumunta rito at namatay para sa atin lahat. Ang mabigat lang, may nagtatanong sa Pastor, hindi habang buhay na lang tayo mahirap, habang buhay na lang tayong ganito. Hindi. Kaya sabi ko, yung nangyayari sa atin, pinahintulutan yan ni Lord
upang makita natin na may Diyos na makapangyarihan na gumagawa ng mga imposibleng bagay. Kaya nga sabi sa Roma 8, diba? All things works together for good for those who love Him. Lahat ng mga nangyayari sa iyo, pinahintulutan niya ni Lord, hindi para mapasama tayo, kundi magkaroon tayo ng lalong pag-asa, paniniwala at paglapit sa Panginoon. Kasi kung wala ng problema tao, ba't pa tayo lalapit sa Panginoon? Di po ba? Nandito pa tayo sa mundong ito, korupto, ito ano ng dyablo. Pero salamat sa Panginoon dahil lagi may bagong panimula. Kung nadapa ka, tayo ka lang. Bakit? Kasi nakahawak sa iyo si Lord. In the book of Psalm, hindi, kahit ikaw ang bumibitiw pa, si Lord nakahawak pa rin. Hindi napapansin niyo, kahit kayo lumalayo, gumagawa pa rin ng part si Lord upang manumbalik ka sa Kanya. Kaya itong 2025, medyo laylo ka, sabi sa iyo ng Panginoon ngayon, una mo kong hanapin. Seek me. Kasi hindi ka magsisisi. Sapagkat ang lahat ng bagay ay laging nakakonekta sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang spiritual naman lahat ang problema ng tao eh. Yung pagiging sakit, pagiging lahat, because of sin. Kaya ang ating Panginoon ay nanumbalik, ibinigay ang Diyos, ng Diyos Ama, ang kanyang anak, upang makita natin na hanapin siya. Kaya nga di ba sa Salmo sabi, nakatingin ako sa tao, wala naghahanap sa akin. Wala nakakaunawa sa katotohanan. Kaya nga ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Panginoon na siya ang anak ng Diyos. Kaya pag tayo hindi malapit sa Panginoon, lumalayo tayo, ang nangyayari, napapahamak tayo. Kahit another year and year pa mangyari sa na New Year sa iyong buhay, pag hindi mo hinahanap ang Panginoon sa buhay mo, sasabihin mo lang lagi, sana sa susunod na taon ulit. Hindi matatapos hanggang sa ma-expired ka na, parang kulang pa rin. Bakit? Nawala kasi yung hinahanap mo na dapat meron ka. Kasi hindi mawawala ang problema. Lahat tayo ang magkakaproblema kahit 2025, 2026, 2027, 2028. Hindi pwede hindi magkakaproblema. Tama po ba? Sino dito walang problema? Pagtingin mo pa lang sa salamin, problema na eh. Di ba? Tapos, mabigat yung problema, nagdadala pa. May problema ka isa, may darating pang isa. Pero ang maganda sa Panginoon, lagi may bagong panimula. Amen? Lagi may pag-asa. At dito, mayroon tayong kwento sa Lumang Tipan kung saan dito, sino dito yung mga kabataan, pakitaas ang kamay. Mga kabataan, hindi po yung nagpipiling kabataan. Sino dito yung mga wala pang asawa, pakitaas ang kamay. Ba't tayong itaas? Nahihiya kayo? Hindi ko pwede itaas ang kamay ko kasi sinungaling ako. Bakit po? Kasi po mayroong kwento sa dito sa Lumang Tipan ng pangalang Hosias. Alam niyo po si Hosias, hindi ko na po nilagay dyan kasi parang notes ko na. Sa pangalawang Kronika 34:1-2. Si Hosias ay 8 taong gulang nang siya yung nagsimulang maghari. Wow, 8 years old. Hari na siya. At sabi dito, at siya yung naghari ng 31 taon sa Jerusalem. 31 years, kanyang ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon at lumakat sa landas ni David na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. So siya sa edad po na 8 taon hari na. Grabe, ang hirap noon, ang responsibility niya. Pero kasi ang ginawa niya, nung siya'y hari na, ano pong ginawa niya? Hinanap niya ang Panginoon. Hinanap niya. Ibig sabihin, hindi siya naganap na matalinong hari ka, no? Tulungan mo ako. Ganito, yung mga tatalinong elders sa atin, tulungan. No. Ang ginawa niya, bakit na sinabi dito, matuwid sa paningin ng Panginoon. Nagiging matuwid ka sa paningin ng tao kapag ikaw ay laging nakadikit kay Lord. Laging hinahanap mo siya. Kasi siya sa edad 8 years old, grabe, hinahanap niya na ang Panginoon. Hindi yung, mayaman ba ako si hari? Di ba? Kunin mo yung mga kayamanan para, no. Ang unang kinuha niya, ang hinahanap niya, hindi yung sa mundong ito, kundi yung magbibigay sa kanya ng tagumpay sa paghahari. Sino dito 8 years old? Wala, ano? Wala. Kaya para mahanap natin ng Diyos ngayong bagong taon, unang-una, tanggalin ang mga Diyos-Diyosan. Ito yung ginawa ni Hosias. Sa age niya na 8 years old at lumipas yung kanyang ilang taon, ito ang una niyang ginawa. Ano sabi sa pangalawang Kronika 34:3?
Sapagkat sa ikalawang taon ng kanyang paghahari, 8 years old, saka 8, bali 16 na siya. Tama po ba? Sabi dito, samantalang siya'y bata pa, kanyang pinasimulang hanapin ang Diyos. Sino 16 years old dito? Kilala ko kayo. Grabe, 16 years old. Sa panahon natin, 16 years old, ano hinahanap? Ha? O kahit may edad na, sino hinahanap natin? Iba, di ba? Pero ito, matindi. Kasi pag hinanap mo ang Panginoon, kailangan mong tanggalin yung mga Diyos-Diyosan na ito sa buhay mo. Kasi ito yung nagbablock. Ito yung nag-stand on your front upang hindi mo makita at malapitan ng Panginoon. Kaya sabi dito, kanyang pinasimulang hanapin ng Diyos ni David na kanyang ninuno at sa 12 taon ay kanyang pinasimulang linisin ang Huda at Jerusalem sa matataas na dako, mga sagradong poste, mga larawang inuukit at mga larawang hinulma. Alam niyo ba kung gusto nating hanapin ng Diyos, kailangan po nating tanggalin ang mga Diyos-Diyosan. Pastor, wala nga akong ribulto sa bahay. Di ba? Wala naman akong mga imahe. Wala naman akong pinatayo yan sa bakal o tanso o ginto. Wala ako niyang pastor. Alam niyo po, madalas sa panahon po natin ang mga Diyos-Diyosan, pera, karir, hanap buhay, katanyagan mo, maging hobby. Alam niyo po bakit? Ano mang bagay na ating seguridad ay Diyos-Diyosan natin. Halimbawa na lang, anak, mag-aral ka mabuti. Pag kayo nakatapos ng pag-aaral, iahon mo kami sa kahirapan. Ang problema, nag-asawa na maaga yung anak mo. Nakinig ng security mo. Sa anak mo, hindi sa Diyos. Pero Diyos-Diyosan yun. Pera, di ba? Pag wala kang pera, ayaw ko na magsimba, ayaw ko na mabuhay. Ganun din sa relasyon, pag naghiwalay, ang mga mag-boyfriend, girlfriend, nagpapakamatay. Kasi yung security nila nasa tao. Diyos-Diyosan po yan. Lahat ng bagay na pinapalit mo sa pwesto ng Diyos, ito po ay Diyos-Diyosan. Yun po, kasi yun ang gusto ng kaaway. Di naman masama ang hobby say games. Sino nag-games dito? Pero kage-games mo, hindi ka na nag-aaral. Kagi-games mo, tinatanghali ka na ng gising, ayaw mo na magsimba, ayaw mo na magbasa ng salita ng Diyos. Kagi-games mo, hobbies mo, ano bang hobbies mo? Basketball ba to, anumang bagay? Pero kung ito'y pumapalit sa pwesto ng Diyos, Diyos-Diyosan yan. Kaya hindi mo po pwede sabihin, di pastor, di ba hanap buhay, okay lang? Oo, pero kung yan ang security mo, hindi ang Diyos, pag nawala ang hanap buhay mo, ayoko nang mabuhay. Diyos-Diyosan po yan. Wala namang masama, di ba, pastor, dahil naghahanap buhay. Oo nga, kadilinggo, nawawala ka because of your trabaho, di ba? Diyos-Diyosan yan. Ayaw ko na kasi napagod ako sa hobbies ko, napagod ako sa trabaho ko, ayaw ko na magbasa ng salita ng Diyos. Lahat na naglalayo sa iyo sa Diyos, Diyos-Diyosan po yan. Maging ating mahal sa buhay. Yan ang ginagamit ng Diyos. Kasi nakakaya sa Kanya, baka Diyos-Diyosan mo yan. Asawa mo, anak mo, lahat ng bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos, lahat ng bagay na dahil sa Kanya, ayaw mong sumunod sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yan. Tignan mo yung katabi mo. Diyos-Diyosan mo ba yan? Kasi, si Uzzias, alam niya. Kasi hinanap niya ang Diyos. At yung mga kasi nung panahon na yun, yun ang Diyos-Diyosan nila. Talagang sa matataas na bundok, dan sila nagpe-pray, sumasamba. Yun agad ang pinatanggal niya kasi hindi mo mahanap ang Panginoon unless may Diyos-Diyosan ka sa buhay mo. Kaya madalas tayong ganyan eh. Gusto mong hanapin, pero sino nananaig? Yung mga Diyos-Diyosan. At yan ang tinanggal ng Panginoon. Bakit? Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan. Ayaw niya yan. Inutos siya ng Diyos. Hindi lang panahon ni Uzzias, panahon din natin yan. Inutos siya ng Panginoon. Ano sabi dito sa Exodus 23-4? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga imahe na anumang bagay sa langit, sa lupa o sa tubig para gawing Diyos-Diyosan ninyo. Inutos po yan ng Panginoon. Bakit po inutos sa atin ng Diyos? Kasi magdadala ito ng kaparusahan. Sino po dito gustong parusahan ng Diyos? Ayaw ng Diyos yan. Kaya nga inutos siya yan. Ano sabi dito sa Exodus 25? Huwag inyong paglilingkuran o sasambahin ang mga ito dahil ako ang Panginoon yung Diyos ay mapanibughuin.
Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon na napupuot sa akin. Hanggang third, hanggang fourth generation. Parurusahan. Gusto niyo ba yun na kayo ang maging dahilan ng pagkakasala ng iyong angkan? Dahil ang dami mo mga Diyos-Diyosan? Alam niyo po kung bakit? Kasi ang Diyos kasi, pagmamay-ari tayo ng Diyos. Ayaw niya na ibang may gumagamit sa iyo. O ibang lalo ng mga Diyos-Diyosan na ito. Ganun sila, mapanibuguhin siya. Pag ikaw ay sa Kanya, Kanya ka lang. Ang maganda sa Diyos, pag ikaw ay nasa Diyos, hindi ka mapapahamak. Mapapabuti ka. May pag-asa, may tagumpay. Kung ikay nalulungkot, papahira ni Lord yan. Kasi nandito nga tayo sa mundong ito, hindi pwede hindi ka malulungkot, hindi pwede hindi ka magkakaproblema. Ang pinakamaganda lang, kapag kasama mo ang Panginoon at pag hinanap mo siya, ibe-bless ka niya. In a way na, ganito pala, na kahit walang laman ang pera ko, na kahit anuman na nangyari sa mundong ito, may kagalakan ako. Pinili ko ang kagalakan sapagkat pinili ko ang Diyos na hanapin siya. Amen? Kaya, tanggalin na natin yung mga Diyos-Diyos na yan kasi magdadalsa ng kaparusahan niya. Pero sa mga sumusunod, ay alin? Ipapakita niya yung kanyang pagmamahal. Ang sabi sa Exodus 26, ngunit ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin na sumusunod sa mga utos ko. Kapag hinahanap mo ang Panginoon, hindi pwedeng hindi mo maramdaman yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, share the love of God to others. Bakit? Kasi maraming tao nagpapakamatay, maraming tao ang ayaw lumapit sa Panginoon kasi akala nila, hindi sila mahal ng Diyos. Akala nila sa dami ng mga pagkakasala nila ay hindi sila mamahalin ng Diyos. Una mo hanapin ang Panginoon at mararanasan mo ang tunay at wagas na pagpapatawad at pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kung sino man dito na, Lord, ang dami kong kasalanan. Kaya nga kailangan mong hanapin ang Diyos. Kung gusto mo ng kapahingahan, lumapit ka sa Diyos. Kung gusto mo ng pagkakawala o yung free sa lahat ng addiction, lumapit ka sa Panginoon, hanapin mo siya. Walang ibang tao o sino man dito sa mundong ito o sa langit ang magbibigay sa iyo ng kalayaan, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Sino diba, every year, gusto ko na mabago. Ang kaso, pinipilit mo mabago in your own way. Kaya pala hindi ko mabago. Bakit? Hindi ko kaya. Talaga, hindi mo kaya. Sino dito kaya niyang baguhin ang sarili niya? Wala. Ako nga po, sasabihin ko po sa inyo, ilang taon din po ako, sabi ko, gusto ko na mabago. Hindi ko makagawa eh. Di ba, may kanta pa ganyan? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kinakanta na nga ngayon yan eh. Bakit? Kasi nga, hindi nga magagawa eh, unless hindi mo hinahanap ang Panginoon sa buhay mo. At maraming Diyos-Diyosan na magbibigay sa iyo. Bakit? Dahil ang mga Diyos-Diyosan ito ay bulag at pipe. Ang sabi sa Salmo 1:15, 4, 5, and 8, ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto. Nagawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakapagsasalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. Ang mga gumagawa ng Diyos-Diyosan na nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Alam niyo po, kahit wala tayong mga rebulto rito, hindi niyo napapansin yung mga idols natin na nagagaya na natin. Di ba mga kabataan? Anyong sayo? Di ba? Dahil idol mo lang, pati ang gusto mong pagkain, may kimchi na. Dati, atsara lang, gusto mo na kimchi na. O, di ba? Dati, ang iniinom ng kabataan, mga dito, hindi marunong pala, gin. Ngayon, soju na. Dati, pansit, ngayon, na? Ano yung sa pansit ng Korea? Japchae. O, ba't alam nyo? Parehang kain nyo, Pananamit mo. Natutulad tayo niyan. Nagagaya tayo. Hindi mo napapansin eh. Kahit nakausap Pilipino, anyang sa'yo. Pilipino yan. Kasi nga, mahibigit ito, yung paggagaya natin o yung mga ribulto o yung mga Diyos-Diyosan na ito, nilalayo tayo sa katotohanan. Nilalayo tayo sa Diyos. Kaya lahat ng mga Diyos-Diyosan, hindi nyo napapansin, naglalayo sa'yo sa Diyos. Hindi mo hinahanap ang Diyos. Maging sa trabaho, maging sa pera. O kaya may pera. Kaya kahit hindi ka magsimba, kahit hindi ka magpa-mentor o magkaroon ka ng Bible study, okay lang yan, hindi ka magbasa. Bakit? Mahalaga may pera. Nilalapit ka sa Diyos? Mabigat pa kapag may pera ka, nagiging ka na? Mapanlait ka na. Mahirap ka kasi.
Lumayo-layo ka sa akin. Hindi tayo level. Katotohanan? Wala yun, di ba? O ganun din sa relasyon. Pag hindi po pwedeng wala akong girlfriend at boyfriend, timely relationship yan. Pag pipilitan mo, pag may nangyari pa, sadly, nagpapakamatay ang mga kabataan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Ilang taong ka na? 22. Bakit yung 22 years old? Kasama mo na ba siya? Hindi pa, di ba? Pero si Lord, hindi ka pa sinisilang, kasama mo na siya. Hanapin mo siya. Kasi yan ang magdadala sa tunay. Kasi yung mga Diyos-Diyosan na yan, bulag at pipi yan. Bakit? Bulag sa katotohanan. Pipi, hindi mo narinig. May sinasabi sa Lord, bakit? Sa Diyos-Diyosan na yan. Kaya lahat ng Diyos-Diyosan, walang kabuluhan. Maglalaho-lahot yan. Ang sabi sa Jeremiah 2 and 5. Ito ang sinabi ng Panginoon. Anong kasalanan ang nakita ng mga nininyo sa akin na nagtulak sa kanila para lumayo? Sumusunod sila sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan. Kaya rin sila ay nawala ng kabuluhan. Kaya pag ikaw ay may idol ka, may mga Diyos-Diyosan ka sa harapan ng Diyos, you are worthless. Wala kang halaga. Kung sinisik mo si Lord, hinahanap mo siya every day in your life, ano nakakita siya ng Diyos Ama? Si Jesus na may value, na nagpakita sa iyo ng pagpapahalaga. Even you are sinner, minahal ka niya dahil may halaga ka. Ang mundong ito, sige nga, sino may mga maraming kaibigan? Naranasan ko yan. Kapag wala kang pera, kilala ka? Hindi kang i-text, pare. Pag may pera ka, pare, punta ka dito, kailangan dito. Pero pag nawalan ko ng pera, di man lang ako ma-message, huyo ka na. Hindi nakikita? Pero si Lord, kahit wala kang pera, tanggap ka niya. Kahit maraming kang kasalanan, tanggap ka niya. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, tanggap ka ng Panginoon. Amen? Hindi ka niya babaliwalain. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, maging ang sabi dito, mag-iitakwin man ako ng aking buong pamilya, pero kayo, Panginoon, ang aking kanlungat at magbibigay sa akin ng pag-asa. Kaya ngayon, sabi mo sa katabi mo, hanapin natin ang Diyos. Seek the Lord. Huwag natin baliwalain ang mangyari sa buhay natin, mamatay tayo, hindi natin natagpuan ng Panginoon. Alam niyo bakit? Isa sa masasabi ko sa inyo, ang desisyon na nangyari sa buhay ko, nung natagpuan ko ang Panginoon, ito ang pinaka-the best na desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Amen? Kaya pag hinanap mo ang Panginoon, hindi ka ba't ko ba nangyari ginawa kong desisyon na no? Yan ang pinakamaganda. Pag everyday in your life, hinahanap mo ang Panginoon. Kaya ang ating seguridad ay sa Diyos ba o sa pera o kayamanan? Ang ating bang hinahanap ay ating kaligayahan o kaligayahan ng Diyos? Busi, ganyan tayo eh. Gusto ko namang maging maligaya. Sinong ganyan lagi ang mga, ganyan ang laging sinasabi sa magulang? Mami at Daddy, gusto ko namang lumigaya. Bakit malungkot kayo? Bakit umiiyak? Iwalay na kasi kami ngayon. Di ba? Iba kasi hinahanap mo, yung mapagpapahamak sa'yo. Ganun din ang mga magulang. Ang seguridad mo sa yaman at maging sa anak mo, may nangyari hindi maganda, hindi naman natin kontrol lahat. Na-bankrupt ka, yung anak mo nag-asawa na maaga, iyak ka ngayon. Kasi nga, yun ang tingin mo na magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Ang interest ba natin ay sa Diyos? Kasi linggo lang, kaya pero pagkatapos ito, sa iba naman kami. Excited ka sa labas, pero sa dito, hindi ka maka-excited. Hindi ka excited magbasa ng salita. Hindi ka excited pag kayo nagkakaroon ng temple group. Hindi ka excited na makasama ang Panginoon. Alam niyo po, yung namatay ang ating Panginoon sa Kristo, ang sabi niya? Panginoon, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano ibig sabihin nun? Excited si Lord na makasama ka niya. Kaya every time na tayo po ay nagkakaroon ng communion o malalim na pakikipagtagpo sa ating Panginoon, excited si Lord. Kaya hindi niyo napapansin, pag tayo mamamatay, sino una natin makikita? Hindi naman si San Pedro eh. Sino? Si Jesus Christ. Excited siya na makita ka niya, na makasama ka niya for eternity sa heaven. Tayo dito eh. Di ba? Sino pa naitingin sa relo? Tagal mo, pastor ah. Dapat excited ka. More, Lord, para lalo kitang makilala. Para mapalapit sa'yo. Hunger ka. At kaya dapat lagi tayong may schedule para kay Lord. Pag may schedule lang ako, tsaka lang pwede, Lord. Kaya sa 2026, tanggalin natin ang mga Diyos-Diyosan ngayon na. Sabi mo sa katabi mo, now na.
Kasi minsan, pag gusto ko lang, siguro, next year na lang, hindi ko lang ganon. Kundi sabi mo, ngayon na, tanggalin mo na. Kalabitin mo. Kalabitin mo, baka ano yan, kailangan ng gising. Ngayon na, sabi mo. Hindi bukas, hindi sa susunod, now na. Ang pangalawa, para mahanap natin ng Diyos, sa bagong taon, dapat sundin ang kanyang salita. Sundin. Ang sabi sa pangalawang Kronika 34:19-21, nang marinig ng hari ang nakasulat sa kautusan, pinunit niya ang kanyang damit sa hinagpis. Nag-utos agad siya kina Hilkias, Ahikam na anak ni Safan, Abdon na anak ni Mika, Safan, Nakalim at Asasayas na kanyang personal na lingkod. Sinabi niya, magtanong kayo sa Panginoon para sa akin, para sa mga naiwang mamamayan ng Israel at Huda tungkol sa mga nakasulat sa natagpuang aklat. Matindi ang galit ng Panginoon sa atin dahil hindi natupad ang nakasulat sa aklat. Nang marinig po ni Haring Hosias yung katotohanan at maraming Israelita hindi sumusunod sa katotohanan, ano nang sabi niya? Naghinagpis siya, nagsisi. Kapag hindi po natin hinahanap ang Panginoon, yung katotohanan hindi natin matatagpuan. Kasama po yun. Pag hinanap po ang Diyos, kasama ang katotohanan. At ang katotohanan na sa iyo ang magpapalaya sa iyo sa napakaraming kasinungalingan, lalo sa kasalanan. Kaya na nakita nito ni Haring Hosias, marami tayong hindi ginagawa na pagsunod sa Panginoon, nagsisi siya. Kaya pag tayo lumalapit sa Panginoon, kapag tayo hinahanap natin ng Panginoon, hindi pwedeng ipakita niya yung ginagawa mo kasamaan. Yung mga pagkakamali mo, yung mga dapat baguhin, hindi niya, ipakikita niya yan. Kasi bakit? Kasi ang Diyos ay banal. Kaya pag tayo lumalapit sa Panginoon, hindi tayo worthy. Pero dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, nakakalapit tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo'y nakatago sa katauhan ni Jesus. Kaya every time tayo ay lumalapit at nagsisik kay Lord, hindi pwedeng sasabihin niya na, wala kang ginagawang kasalanan, okay lang. No. Ipakikita niya yan para tayo maging Christ-likeness. At sabi, bakit nagkaroon ng takot? Si Hosias, nung makita niya yung katotohanan, ito maganda nga dito eh. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, nagsisik tayo sa Kanya, hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng takot sa Kanya. Ano po sabi sa pangalawang Kronika 34:24? Ito ang sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga mamayan nito, lahat ng mga sumpang nakasulat sa aklat na binasa sa harapan ng hari ay mangyayari. Nung panahon nga ni Josue, sabi nga niya, saksi kayo sa lahat ng sinabi ng Panginoon, hindi pwedeng hindi nangyari at nakita niyo yan, nangyari ang lahat. Kaya pag sinabi ng Panginoon na pupuksain ko kayo, mapupunta kayo sa dagat-dagatang apoy, kayo'y parurusahan, matakot ka na. Ganun ang Panginoon. Bakit niya sinasabi? Kasi ayaw nga ng Diyos na lahat tayo ay mapahamak, kundi ang gusto ng Diyos ay manumbalik sa Kanya, hanapin siya upang sa ganun malaman natin ang katotohanan na at ang katotohanan na yan na magpapalaya sa atin. Na ang mundong ito, hindi pabuti, pasama ito. Hindi niyo napapansin? Kasi hindi tayo para dito. Tayo ay para sa Diyos. Amen? Kaya pag gusto mong maging maligaya, hanapin mo ang Panginoon. Isik mo siya. Kung gusto mo ng magandang relasyon, hanapin mo ang Panginoon. Kung gusto mo mabless, hanapin mo ang Panginoon. Lahat ng mabubuting bagay, ibibigay sa iyo ng Diyos sapagkat mabuti ang Diyos. Amen? Ay, huwag ka na maghanap ng iba. Maging sa ating asawa. Mahalin mo muna ang Diyos bago ang asawa mo. Bakit? Kasi ituturo ng Diyos yung pagmamahal na dapat ibigay mo sa asawa mo. Ganun din sa mga anak. Hindi kami magkasundo, hanapin mo ang Diyos, ituturo sa iyong karunungan mula sa katotohanan. Kasi mabuti ang Diyos. Amen? Seryoso ang Diyos sa bawat salita niya. Ang tanong, seryoso ka ba? Tanong yung katabi mo, seryoso ka? Serious ka ba kay Lord? Kasi seryoso si Lord. Pag sinabi niya, i-bless kita, sinabi ni Lord na pagpapalain kita o ililigtas kita, seryoso siya. Hindi siya nagbibiro. Ganon si Lord. Pag sinabi ko, mangyayari. Kaya maging seryoso tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kapag sumunod tayo sa salita niya, ay mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi yan ang gusto ng Diyos eh. Kapag hindi ka sumusunod, ibig sabihin may ibang Diyos ka. May ibang Diyos. Ano pa sabi sa unang Korinto? 6:9, hindi ba ninyo alam na hindi mapapabilang ang masasama sa kaharian ng Diyos? Ito yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka mapapabilang. Huwag kayong palinlang sapagkat kailan may hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos sa mga immoral, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya,
nakikipagrelasyon sa kapwa o lalaki o babae. Gayon din naman ang magnanakaw, mga sakim, mga lasenggo, mga mapanirang puri, mga mandarambong at hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Mabigat, di ba? May nakausap ako eh. Alam niyo naman ako, dati akong umiinom. Pastor, di ba, ang unang himala ni Lord, alak. Di ba? Pwede i-justify eh. Oo nga naman, ano? Pero ang sabi dito, lasenggo eh. Kasi sa kultura natin, lalo kung Kristiyano ka, bawal talaga. Pero sa kultura ng ibang bansa, lalo na kasi nga, pag winter, kailangan ng sumiyat, parang ano. Lalo pag may mga addiction na, mahirap na pong uminom ng alak. Katulad ko po, kaya hindi na po ako umiinom kasi baaring maging kosyon na manumbalik ako. Lasenggo, sa Pilipino pa naman, Pilipinas, sige nga, birthday ng aso, may inuman eh. Kwentuhan lang sa kanto, maya-maya, parang maging masaya ang kwentuhan, maglatag tayo. Di ba? Kasiyahan ng kapitbahay, kasiyahan mo na rin. Kasi ayaw nga ng Diyos yun. Kasi sabi ng Panginoon, maging malasing kayo, huwag sa alak, kundi sa espiritu na nanggagaling sa akin. Kasi magbibigay ito ng tunay at pagpapahalaga sa buhay mo. Kasi lahat po ng mga Diyos-Diyosan na yan, ilalayo ka at hindi ka makakasunod sa Panginoon. Kapag tayo sumunod sa salita ng Diyos, ito'y nagpapakita na tayo ay mga anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos? Yung mga, pakitaas, gusto ko makita lagi yan. Sino po, pakitaas ang kamay, ang mga anak ng Diyos. Yung mga hindi nagtaas, lagi na lang. Ayun yung sumunod. Ganun po ba? Kasi bakit ko ginagawa yan? Kasi dapat ibino-voice out po natin yan. Panindigan mo, anak ako ng Diyos. Hindi ako anak ng kaaway, kaya ako ay nasa kaharian ng Diyos at ako ay tatay ko siya. Bakit ko kaya? Kasi pag ang tatay mo, sino may tatay pa rito? Di ba? Kapag may kailangan ka, ano ibig sabihin? Tagang lapit ka, tayo kailangan. Nahanap po siya. Ano si tatay? Parang anak ko ganun eh. Binili lang ko sa labas, naharap agad sa akin. Asan si daddy? Ganyan. Bakit? Ipinapakita mo lang na anak ka ng Diyos. Kapag hindi mo nahanap si Lord, hindi mo sinisig, tanongin mo yung sarili mo, anak kaya ako ni Lord? Baka anak ka ni ni Mang Juan. Si Satanas. Bakit? Siya yung lagi mong kasama, lagi mong hinahanap. Pero pag si Lord na sinisik mo, ipinapakita mo lang na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Hinahanap po yung tatay mo eh. Ano sabi sa unang 1:9 Gs? Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil nananatili sa kanilang katangian ng Diyos. At dahil ang Diyos ang kanilang Ama, hindi na sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ganito rin na makikilala kung sino mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng tama o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya gusto nga ni Lord na hanapin natin siya, mapalapit. Bakit? Gusto ni Lord maging katulad ka niya. Hindi ko po sinasabi lagi na mawawalan tayo ng kasalanan, magiging perfecto ka. Hindi po. Ang gusto ni Lord, mabago ka, patuloy na mabago hanggang maging katulad na natin siya in the future. Kaya nga po nandito ang Panginoon kasi hindi nga natin kayang mabaguhin. Kaya hindi po natatapos hanggat buhay ka, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Totoo po yan. Hindi pa tapos ang layunin sa iyo ni Lord. Maliban na lang, kung talagang pasaway ka, tatapusin ka talaga ni Lord. Totoo yan. Kaya like ko sinasabi sa inyo, pag buhay ka, may layunin sa iyo si Lord. Hindi pa tapos. Yun ang katotohanan. Pag namatay ang tao, ibig sabihin, tapos na layunin sa iyo ng Diyos. Kaya pag buhay ka, may bagong panimula. Sabi mo sa katabi mo, may bagong panimula lagi. May new beginning lagi. Huwag kang mawawala ng pag-asa dahil kayo ay anak ng Diyos. Kaya pag mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanya mga utos. Kaya sabi sa 1:14-15, di ba? If you love me, you will obey my command. Sino ang mahal ng Diyos dito? Pakitaas ang kamay. Lalong kumonte. Kasi bakit? Ayoko sumunod. Kaya hindi ako nagtaas. Hindi ko mahal. Sino dito mahal ang Diyos? Kaya susunod tayo. Amen? Bagong taon. Seek natin si Lord kasi yun ang gusto ng Diyos. Sabi nga, di ba? Tinignan ko, walang nakita akong tao na gusto maganap sa akin. Parang si Isaiah din, di ba sabi? Tumingin ako dito, wala akong makita para gamitin ko, lingkod ko para wala eh. Kasi walang nagsisik sa akin. Huwag na tayong dumating sa point na hindi na natin kayang isik si Lord. Kasi binigyan ka na ng pagkakataon ni Lord pero binaliwala mo.
Ngayong 2026, manaig ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Sa pamamagitan, itapon mo na mga Diyos-Diyosan mo. Ano mang Diyos-Diyosan sa buhay mo, hindi mga ribulto, ano may nagbibigay sa inyo ng seguridad. Mas mahalaga pa sa'yo kaysa sa'yo, itapon mo na yan. Magiging ganyan ka, bulag at pipi sa katotohanan at sa Diyos, hindi mo na nakikita. At ang pangalawa, sumunod tayo sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga taong ayaw sumunod sa Panginoon. Kilala niyo si Jonah? Di ba, Jonah? Bakit ayaw niyang sumunod? Bakit siya lumayo? Ayaw niyang pumunta ng Ninive. Bakit? Kasi ayaw niyang sumunod. Tama? Kaya umalis siya, pa-opposite siya. Kung ito yung Ninive, palayo talaga siya. Kaya, ano sabi ng Panginoon? Ang mga taong lumalayo sa Kanya, ito yung ayaw sumunod sa Kanya. Tayo mga anak ng Diyos. Amen? Kaya tayo ay susunod sa Panginoon dahil mahal natin siya. I tell you, kapag ginawa natin to, hindi lang 2026, lahat ng ninanais mo, ibibigay niya. Kung hindi man to ibigay niya sa'yo, sabi ni Lord, may maganda pa akong, o pinaka-the best na ibibigay ko sa'yo. Ganun si Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, hanapin mo ang Diyos ngayong bagong taon. Sabihin mo, inuutusan tayo ni Lord, hanapin mo ang Diyos ngayong bagong taon. Sabihin mo. Kasi baka itong 2026 kung ano-ano hinahanap natin. Kaya tayo naliligaw, kaya tayo ay napapahamak. Pero alam niyo po, ang Panginoon mabuti. Bakit? Kasi nga sabi ko sa inyo, si Lord lagi may bago. Kung nagkamali ka, lapit ka lang. May bagong buhay ka na naman. May bagong daan ka na naman. May mga miracles pa rin akong gagawin para sa iyo dahil mahal kita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for this 2026. Salamat din, Panginoon, for this nagdaan 2025. Alam namin, Panginoon, kayo ang Diyos ng lahat ng panahon. Hindi kayo nagbabago yung katapatan ng inyong kapangyarihan. Kayong pagiging Diyos ay tunay na walang kapantay. Kaya Lord, narito po kami. May pananampalataya, may pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Tanggalin niyo po anumang mga Diyos-Diyosan sa amin. Lalong-lalo na po yung mga bagay na kasinungalingan ng kaaway, pag nawala ito, hindi kami magiging masaya. Lord, ilagay niyo po sa puso namin, kayo ang kasiyahan namin. Kayo ang kagalakan namin. Kayo ang kapahingahan namin. Kayo ang lahat sa amin. Sapagkat ang lahat ng mundong ito'y mawawala. Pero kayo, Lord, mananatili kasama namin. Sinabi nga, I never leave you nor forsake you. At yan ay tunay na mangyayari sapagkat wala kayong sinabi na hindi mangyayari. At pangahawakan namin, Panginoon, sapagkat walang taon na hindi kami makakaranas ng pagsubok. Walang taon na hindi kami malulungkot o may desisyon kami hindi magagawa na mabuti. Pero Lord, alam namin kayo ang Diyos na kasama namin. Kayo ang lagi naming hahanapin. Hindi lamang 2026, lahat ng taon ng aming buhay, Lord, kayo ang hahanapin na higit pa sa mundong ito. Sapagat alam namin, Panginoon, pag hinanap namin kayo, nakabukas ang iyong mga bisig upang kami, Panginoon, ay yakapin at iparanas ang pag-ibig, kapahingaan at kagalakan ng ibang-iba dito sa mundong ito. Lord, ilagay niyo po sa isipan namin, sa puso namin, sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong katotohanan. Doon po kami mananalig, doon po kami magkakaroon ng angkla ang aming pag-asa. Sapagat, Lord, alam namin na hindi mo kami pababayaan. Sapagkat kayo ang aming tatay at kami ay iyong mga anak na hindi magpapabaya kahit kailan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord at sa pagkakataong ito.